As we have topic for all the month of November, we need to go deeper. Pero karon ni abanti lang kung isa kay ako series man gyud siya. So, right now, I know kung makita nato nga pinakagwapo gyud sa imuhang pagpangalagad mo go deeper gyud ka sa Ginoo. Amen ba? Maay pinakanindot gyud ba kanang mo go deeper ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. If you want a blessing or blessing found when we go deeper. When we go deeper, diha nato makita kung asa ang panalangin. Nga naman, because you cannot really find a blessing kung naalang ka sa mabaw. You cannot really find kanang murag nangandoy ka nga mas mula lumpa, diha nimo makita ang beauty. Just like ato nangaligo tao, nangaligog dagat o nakaligo pamug dagat diha. Kung naa ka sa mabaw, ang imong makita dito puro ra gid siguro basura, sagbot, usahay magligo ka. Yes, nag-enjoy siguro ka. Kasi nakatry diri nga naligo nga nagdalag kabo. Nga naman, naara sa kilid, nasa dagat pero nagdalag kabo nga naman, naara sa kilid naligo. You know what? Pero lahi na tong enjoyment nimo kung naa ka sa lalom, nagsalom-salom. Amen ba? Usahay makasabay pa nimo dito ba? Ang ginatawag nato ng mga isda, makakita pa kag tuyo, maka-experience kay ingunana. Sa mabaw, wala lang man kayo. Pero sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, blessings found when we go deeper. You know what? I searched about what are the most protected place in the world. Actually, there are 26. Pero when I sum up, kasagaran ka ng most protected nga mga places is kanang naa dito ang pinakahalang doon ng mga butang. Ang pinaka number one nga ako ang nakita din nga grabe kaayo kining US Bullion Depository of Fort Knox in United States. Nga naman, facility holds large a portion of US gold. Nga anong ginabantayan man gid nila maayo, actually it is guarded at all times. Grabe gwardiya dire. Dili mo babaog 50, 100 ka tao every day. Every hour nga nagwardya nga naman. Because naa din ang pinakadako nga mga gold nga naa sa US. Ang ilahang asa sila na gano. It is guarded at all times. Another thing, kining White House. Masa may naa sa White House? The President of America. It was well guarded. Makita nimo ba dili ka basta-basta makasulod dito unless you have an access. Another thing, even in Malacanang, it is guarded. Grabe, di ka basta-basta makasulod. Why? It is because the man who is inside or the thing who is inside is valuable. Tungod kay bililon man kayo, that is why it's guarded. Kagahapon, when we travel to go to Arcastillo at 6 a.m. in the morning, grabe mga gwardya, anak ko, naa siguro si Duterte. Naa siguro si President Rodrigo Duterte. Ano naman? Kung naa sila, halos na ng kanto ba? Gwardyahan. Ano man na? Because the man who is inside is valuable. Sa ato apod karon, dili ta makakitag, dali-dali lang. O ka ng mga bulawan. Nga naman, it is guarded. Ayan, kinsa na nga na magkaroon, anak? Bisag makakita lang gani ka kasi nangandoy. Makagunit lang ka kasi nangandoy. Di ba maglahi ra kaayo? Pero dili ka basta-basta makaroon, ana. Kung ang imong estado sa kinabuhi baliwala lang. Kung ang imong lifestyle sa kinabuhi baliwala lang. And how about this? Kinsay nangandoy, ani? Wala mo nangandoy? Di ba? Kana kung makakita ka, wow! Limpak na sa lapi. But always remember, even sa mga bangko, dili ka makasulod kung wala kay ginatawag na access. Kailangan ni mong access ba? Kailangan ni mong mga kaila, kailangan ni mong mga tao nga magdala sa imo dito. Why? Ginataguan. Sometimes, even ang pulong sa Ginoo, bilhin kayo, pero para sa imo, wala man kitaguan, pero ikaw na mismo ang nagtago. Kung gusto ka
nga mas mulambo pa, mo matured pa sa imong pagpangalaga sa Ginoo, kung gusto kang naay panalangin, go deeper in your relationship with the Lord. Mao'y pinaka the best. Look at this. In Ezekiel chapter 47, verse 12, kabalo ko kita tanan ganahan ani. When we read the book of Ezekiel chapter 47, makita nato diha nga kana makaingon ta nga gwapo kayo na pero kung papilion ka sa imong devotional lang isa ka verse, ang imong pilion diha verse 12. Unsa may naa sa verse 12? Ingon pa dire, on each bank of the stream all kinds of trees will grow to provide food. Ang tanan nga imong gitanom, mamunga para naakay makaon. Ang tanan nimo nga negosyo, mulambo para naakay pagkaon. Ang tanan nimo nga gitanom, siguro naakay garden, tingala ka mutubo, managhan og maayo para naakay pagkaon. Kisa nang andoy ana, nga tanang itanom ninyo mutubo. Di ba kapag tanom ninyo ba mutubo? Lahi-lahi man siguro tubo, na itaas, na imubo, na idagko, na igamay. Pero, mutubo. Ang tanan ni mga investment mutubo, kasi nangandoy. Di ba kita tanan nangandoy, ana? But in this verse, ingon Padre, all kinds of trees will grow to provide food. Siguro tanan ni mga gipaligya, paliton ba? Dili na. Siguro utangon man, pero sigurado ka nga bayran gyud ka. Ano man, para magbalikid ba? But here, nini kalibutan na, dili tanan nimong gi-invest mo tubo. Pero, when you go deeper in the Lord, everything nga imong gi-invest mo tubo, dili lang 30%, dili lang 35%, dili lang 400%, dili lang 500%, pero ang giingon diri, daily nagatubo. Daily. Everything nga imo, never ending nga pagtubo. Another thing, giingon diri, they will never stop bearing fruit. Asa mga kakitaan nga naakay apple dito, bisag dili ting season, mamunga. Naakay mangga, bisag wala ni mo gi-esprihan, namunga. Yun nga siguro pag makita ka ni may kag, wow, blessing. Pastor, tinuod ba na, Pastor? Let us check later on. Gingon Padre, they will have fresh fruit every month. Remember, kita ganahan kayo tani. It talks about blessing. Amen ba? Blessing man Kanang naakay pagkaon, naakay prutas every month. Di na ka mabalaka kung sa sudanon kay nga naman, every day, every meal, naakay lahi-lahi nga sudan. Kasi nga doy ana. Ikinapungutan, nakatapad mo, ikaw, kung sa sudan mo ganun muntag. You know what? Wala man. Lami man ata na sudan. Pero kung ang sudan ni mo, balik-balik lang permiti mo nagsumol kayo, no? Pero tanawang kayo, they will have fresh fruit every month. Panalangin man Pero bago nakaroong panalangin, asa raman. Nganong naaman nganong grabe man ka mabungahon. Kini nga mga prutas, kini mga trees. Ingon diri, because they are watered from the temple. In Ezekiel chapter 47, it talks about the flowing water. Ang flowing water, it is a miracle nga naman, gikan sa templo. Naa sa templo ba? Unsa may naa sa templo? The temple speaks about the presence of the Lord. Kung naa ka sa presensya sa Ginoo, dili ka maproblema sa imong sudanon. Dili ka maproblema sa imong gastuhon. Kaya nga naman, everything is provided by our Lord. Nga naman makaingon mata, the very basic needs of human is mauni. The very basic needs, o sa may basic needs of human, number 1, food, pagkaon. Another, water. Next, light and air. But here, Jesus says, I am the living water. I am
the breath of life. I am the breath of life, and I am the light of the world. Very simple. Everything nga atong gikinahanglan, tanan nga pinaka-basic nga atong gikinahanglan, kanang dili ka mabuhi kung wala na, naatanan sa Ginoo. Unsa pa may pangitaon nimo? Kung ang tanan nga imong gikinahanglan naa na sa Ginoo, kinsa pa may imong duulan para ka makakaplag sa tanan nimong panginahanglan. That's why the scientists prove itself nga kung naa ka sa Ginoo, kung kini mga basic needs ma-provide sa imong panglawas, dili ka basta-basta maluya. When you have the light, when you have the air, tagala sa inyong face mask kadali. Ibutang daw sa inyong, ang inyong kamot ibutang sa inyong ilong ug baba. Kung naginhawa pa ba mo? Ayaw nagsimhuta pagkahuman. Naghinawa pa? Ibig sabihin, panalangin na gikan sa Ginoo. Ang imong giginawa karon panalangin na gikan sa Ginoo. Don't you know, nga dito sa mga hospital, kung magbayad ka sa oxygen, mahal kaayo. Pero ikaw, gihatakan ka sa Ginoo, libre kaayo. Dili ba kaangayan, magpasalamat sa Ginoo? Number one, you need everything nga atong ikinahanglan since naa sa Ginoo. That is why what we need to do to go deeper, number one, we need to go or to undergo process. Bago sila nagkaroon ato nga panalangin na ay proseso nga ilang giagian. O sa may proseso diha. And 47 verse 1, giingon diha, and Ezekiel, the man led me, and the man took me out. Ibig sabihin na ay nag-guide sa iyaha ba? Sa imo pagpangalagat sa Ginoo na abay nag-guide sa imo igsuon. Kung naay nag-guide sa imo, paminaw diha. Kaya nga naman, gigamit na sa Ginoo para motubo ka sa imong relasyon diha sa Ginoo. That's very important. The man led me, and ana siya, samtang, in verse 2, the man took me out from the temple, and, yung padre, around the gate that faces east, a small stream of water was flowing out of the side gate of the gate. Na ay proseso ba? Gidala siya dito, pagtanaw niya, gamay, palang kaayo nga tubig. And later on, next verse, and verse 3, with his measuring rod, the man measured 560 yards, or another translation, 500 meters, downstream, nagpalalom to the east, and told me to wade through the stream there. The water came only to my ankles. Remember, na ay nag-guide sa iyaha, he undergo the process, at the time pag-guide sa iyaha, pag-ingon niya, okay, dali, ang pinaka nakita niya, gamay palang kaayo nga tubig. And yet, sa dihang, gidala na po siya downstream to go deeper. Gidala siya dito sa angkel na nga banda. Ang tubig, angkel na, dili na napita. Ibig sabihin na siya, ulakaw din na. Nga naman, na ay proseso. Dili man ka mo atog dagat. Nga pag ato ni mong dagat, naa ka sa lalom diritso. Muagi man gyud ka og process. Again, there is no success without the process. Tanan nga success sa imong kinabuhi na agi ni proseso. And at this time, ang proseso nga iyang giagian, bago to niya nakabuot na panalangin is this, na ay nag-guide sa iyaha. And at the time, unan niya nakita, gamay palang kaayo. Siguro ang imong nakita karon nga maabot sa imong anak, murag gamay palang gyud kaayo. Moingon ka, murag ambot na aba ni kaugmaon, or moingon siguro ka, murag asa man ni padalong. Siguro gamay kayo, but bring it down to go deeper in your relationship with the Lord. And look at this. Ang tubig na ana sa angkel banda. Another thing is in next verse, then he measured another 560 yards and the water came up to my knees. Asa mang knees dapit? Kanta daw tabi, head, shoulder. Isa to? Toes, knees and toes, knees and toes. Naana diri ba? At that time, nakalalom if you observe. Kung muato kang dagat, walay pag-ana ni mo nga, oy, naada yun diri ba? No. Na ay proseso bago ka makaabot dito.
Kung gusto ka mahimong teacher na proseso pag-eskwela. Amen ba? Kung gusto ka mahimong pastor na ay proseso, unsa man, dawata ang tawag sa Ginoo sa imuha. Kasi when you will not accept the process, mayo ka, gitawag ka sa Ginoo, pero wag gani kay simba-simba. Basta pagtawag sa Ginoo si imuha. Wag gani ka kaila sa iyang pulong, wag gani ka basa. Here it is, the process, gikan sa ankle to the knees, and another verse, and another 560 yards farther down, the water was up to my waist. You know what? Kung maligo kag dagat, enjoy man kaayo. Kung naara ka diha sa daplin sa baybayon, sigdigadagan, yay! Tama ba? Enjoy kaayo diha, uy. Samtang naligo ka diha, ang tubig tagadiriran nimo, enjoy kaayo. Pero lahira ang ka-enjoy kung naligo ka nga ang dagat na tagahawak nimo. Amen ba? Lahira ang ka-enjoy nga naman. Salom-salom naman ka, mga mumo lang ka usahay. Pero lahira ang ka-enjoy. Pero naagi uban, nga nangaligog dagat, kaganahan na sa kilid sa baybayon ba? Ngayon saan ito? Banjing-banjing, yay! Enjoy na kayo siya. Pero lahira ang ka-enjoy, itong naa dito sa tunga. Katong naa sa, kanagong maglangoy-langoy ka? Kaya ba ninyo maligo nga ang tubig taga-tuhod lang? Ma-enjoy ba ka? Kinsa ma-enjoy ana? Enjoy, uy. Floating-floating pa magani ko, taga-asa tubig, taga-tuhod. Tingala ko takot, agay, ano man? Naiba to. Na-enjoy, uy. Pero, lahi na itong tagahawak. Process sa itong kinabuhi. Dili tatanan dapat perminti angkel lang atong nahibalaan sa pulong si Ginoo. When we want blessing, we need to go deeper. Another verse, that's why we need to go deeper. He measured 560 yards more, and the stream was so deep, I could not wade through it. Panahon sa imong kinabuhi ba nga kana kung murag naglisod na ka ba? Naglisod na ka tungod kay ingon ani ka lisod ang kinabuhi. Naglisod ka tungod kay di ka kabalo mulangoy. Pero sometimes ginaanad ka ba nga sa dihang naapa ka sa waist dapat nag-anad na ka unsaon nimo pag-overcome pag naana ka sa lalom. We need to go deeper. Pag abot dito sa lalom-lalom na, dito na naman mo makita ang beauty. Another thing, ingo padre, it was too deep to cross except by swimming. Ibig sabihin ang proseso, bago niya makita ang panalangin, kailangan na siya agian na kalisod. Kung niagi ka grabe kalisod karon, dool sa Ginoo pag-expect nga mas akong ganting ang muaday mong maagian, madawatan. Ug unsa kadako ang kalisod nga imong giagian, ingon ana kadako ang reward na naghulat sa imuha. Here, ana siya lisod na kaayo, kailangan na languyon. But this man, ingon pa siya, when I got there, I saw that there were very many trees on each bank. Ibig sabihin, kini nga tao, niagi sa proseso. Unsa proseso? Nagbaktas gikan sa ang tubig gikan sa gamay kaayo, nagpalalom siya hangtod sa ankle, hangtod sa knees, hangtod sa waist, hangtod sa iyang langoyon, hangtod sa nakatabok siya. Pero pagtabok niya, mauna to panalangin nga atong gipangandoy tanan. Ang atong kinabuhi dili perminti hayahay. Pero kung ikaw mula hutay, magkaroon ka grabing kalipay. Kisa nangandoy kalipay, pero kailangan ka mula hutay. You must undergo process. Sa imong pag-eskwela, siguro kasapan ka sa imong mga teacher, process mo na. You need to undergo process for us to go deeper, to receive a blessing. Undergo the process. Pastor, di man ko kabalo mo ampo. Oh, appeal o care group, di ba makabalo ka?
Pastor, di man ko kabalo mo share og word of God. Apil sa care group kay tudluan ka dito. Amen ba? Sa mga care group karon, ginatagaan ang tasang uban ba nga maka-share pod. Amen ba? Kasi naka-share natin ang word of God sa inyong care group. Oh, siya lang, isa lang. Wala ang uban. Nga man, dito man ka ginabansay. Ibig sabihin, kung gusto ka magpalalom, give your time. You must undergo the process. Process of maturity. Sometimes, sakit. Pero you know, nga sa dihang na-overcome na ni mga proseso, you will become a better you. And your life will never be the same again. Naamay pagsulay, pero overcome. Just undergo the process. Number 2, kining eagerness. Kung gusto pa ka magpalalom diha sa presensya sa Ginoo, you must have the heart na eager kaayo ba. Just like Zacchaeus, kinsa kailan Zacchaeus? Ang katong gikaon sa leon. Kailan mo Zacchaeus? Zacchaeus, found in the Bible, actually, he was not, dito siya katong gikaon sa leon. Si Zacchaeus, katong gamay nga, ayaw tanawa ay mong katapad. Ingna siya pareharata. Diba? Zacchaeus, gamay nga tao, he was a rich man. Nadia, nakapaliw ko na. He was a rich man, pero sa iyang ka-rich, ang kalipay nga iyang gusto din niya makabot kaayo. Even although he was a very rich man, he was a tax collector, pero lahira ang kalipay kung naa ang Ginoo. Bisan siguro ikaw ang pinaka-successful karon igsuon, sultihan ko ikaw ang pinakadaghang kwarta karon, pero lahira pag naa kay Ginoo. Kini mga dato, nagtuo kag wala sila problema. Daghan sila kwarta, pero naagi po na problema. Pero mas gwapo man siguro nga bahalag dato ka basta naa kay Ginoo. Amen ba? Kunya ikaw, pangutan ang nakatapad, di mo dato ba ka? Panghatag be. Ang problema diha, kung di na gani ka dato, wapag yung kay Ginoo, asa makapadulong? Money is not all that we need. We need money. Amen ba? Kinahanglan ta kwarta, pero dili na tanan mao kinahanglan nato. Pinakagikinahanglan nato ang Ginoo mismo. Tanawa ni Zacchaeus, grabe ka-eager ba? He was rich man. And verse 3, paliho ko na. He was trying to see who Jesus was. But he was a little man. Ang iyang pangandoy, makita niya si Jesus ba? Nangandoy ba ka nga masinati gini mo, tinudanay ang presensya sa Ginoo? You must have an eager to find who Jesus is. Eagerness will bring you to the things or the place you want. Unsa may ka na eagerness nimo? Kisa nangandoy baka mag-eskwela ako. Pero ang imong ginabuhat agbagdoy-bagdoy. Eagerness will help you to become a better you. Naa kay pangandoy, just have an eagerness spirit. Tanawa si Zacchaeus. He was a little man and could not see Jesus because of the crowd. Sa imong pagduol diha sa Ginoo, dili malikaya naagi mga babag. Sa imong pag-worship diha sa Ginoo, naagi mga babag. Kaganihan mo kanta nung ta kaganina, adu naman ako'y gihigugma. Apan mas labaw gid kapag tanaw mo si mong katapad nagtanaw po si mo ha. Ano na lang ka? Ano man? Pag-ana mo, bisan pa sa akong pamilya, pero usahay gani kalimtan man ang Ginoo. Dili pa gani pamilya. Usahay sa pagduuli mo sa Ginoo, daghan kay babag ba? Amen ba? Nakababag.
Pero like Zacchaeus, daghan kay babag sa iya ha. He was a rich man, pero na mga babag para makaduol siya sa Ginoo. Number 1 nga babag sa iya, unsa man? He was little man. Gamay. Mubo. And at that time, ato siya dito because of the crowd. And I believe na kamot siya ba? Suksok. Di ba siya kasuksok? And sometimes ato ang mga pangandoy, dili na tamo padayon kay ngano man daghan mag mga babag. You must have an eager spirit. Just like Zacchaeus. Wala siya nagpabilin kung asa ang iyang babag, wala siya nagpabilin nito. He find a way para makita niya si Jesus. Sa imong kinabuhi, daghan man siguro babaga para makasimba ka, pero find a way para makaduol ka sa Ginoo. Sa imong pag-worship diha sa Ginoo, daghan magbabag, nga dili kayo nimo ma-feel ang presensya sa Ginoo. Ilabi na pag-worship na nimo, pag-aksyon mo pataas kamot, nagtanama kasi mo katapad. That's why, when you worship the Lord, mas mapo close your eyes. Ano man, focus sa Ginoo. Diyan mo makita ba kung gusto ka, you will do something. Kung gusto, may paraan. Gusto ba ka mailan yun ang Ginoo sa imong kinabuhi? Go deeper into a relationship with Him. Just like Zacchaeus ba? He was eager to see Jesus. Na may mga babag, di man na mawala. Pati sa imong devotional, na mga babag. Mention na be. Sa imuhang katapat karon pag mention tulo o sa babag, ngano di ka ka-devotional. Number 1, busy. Number 2, busy. Number 3, busy. Sa tulo ka babag? O sa may busy? Busy sa Facebook, busy sa YouTube, busy sa trabahoon, busy sa chika, busy sa TV, wala panahon sa Ginoo. Pero remember, like Zacchaeus, wala siya nagpadalaan ng inana ba? Because he wanted to see Jesus. Ang iyang eagerness, ana siya, ay! Kailangan gina ako makita si Jesus. May mga babag, pero ana siya, no. Di makapugong sa kuha. Si mga, unsa may mupugong si mga pabuhat o devotional. Pastor, di bang ko makakita? Di ka kaklaro? Dili lagi, pastor. Naakay antipara. Naaman, pastor, gamita. Unsa may babag ano di ka maka-devotional? Ay, pastor, ano man good, pastor, kanang nagasakit ang ako mata ba? Pero Facebook lagi, di pa lagi magsakit. Nakatapa di mo, ikaw gid ni ba? Pero dula lagi, di man magsakit. Hello? Tanang nabuklan mo ingon, amen. Diba? Kung eager ka mo ba sa pulong sa Ginoo, bisag unsay babag, walay makababag ba? Pero kung dili ka mangitag paagi, wala gyud. Zacchaeus, nakadungog siya pero wala siya nagpabiling nga nakadungog lang. Nangita siya paagi. Di man siya makaagi. Nangitag paagi para makaagi. Amen ba? Nakadungog si Zacchaeus. Ang iyang gibuhat, wala gyud siya nagpabilin dito nga, ay di mo ko makaagi dire. Ani na lang. Kapoy na mo ko kada gabi, dire na lang. Ang gibuhat ni Zacchaeus, tanawa. Next verse na. So he ran ahead of the crowd and climbed a sycamore tree. I-imagine daw ninyo, si Zacchaeus, gamay nga tao, mo i-describe dire. Nikat-kat sa kahoy. He was rich man. Pwede man to siya manugo, ay! Ang saha ko, ikarga ko, ibot ako sa kahoy. Pero wala. Wala siya nagpabilin. Kung eager ka mo ba sa pulong sa Ginoo, bisag unsay babag, walay makababag ba? Pero kung dili ka makita ba kung gusto ka, you will do something. Kung gusto, may paraan.
Very simple. To see Jesus, to have relationship Jesus, your money cannot help you. Sa pagduol mo sa Ginoo, actually ang imong kwarta wala gigamit. Lahi ra gyud kung ikaw mismo ang musurrender sa Ginoo. Bisan pag sige kag tithes, kung ikaw walay simba-simba. Ang uban nagapadala lang tithes, padala akong tithes dito. Kung ako padalahan sa tithes, murag ako pa mas maluwas. You know what? Zacchaeus was a rich man, pero he never used his power para makaduol sa Ginoo. Ang Ginoo wa siya nang hinahanglan sa imong salapi. Nang hinahanglan siya sa imong eagerness. Nang hinahanglan siya sa imong kasing-kasing. He ran out. Nikat-kat siya dito until Jesus found him. Kung nangandoy ka igsuon, mga panalangin, kung nangandoy ka sa presensya sa Ginoo, have an eagerness spirit. Lastly, you need to obey. Ano kailangan man mo obey? Because obedience, when Peter was fishing, samtang si Pedro namingwit, nanguhag isda, sila ang tawag na, di man namingwit, kanang namukot. For all night, wagit sila nakuha. Remember si Peter, together with his friend, the verse 2 na with his friend, they were a fisherman. Mao na gyud trabaho nila. Dili ibig sabihin nga sa imong trabaho hawod na gyud kay ka. Bisag unsa ka kahawod na agi panahon nga maglisod ka. Amen ba? Bisag pabalik-balik na nimo. Bisag hawod kay kamo istorya pero pag istorya ka pulong sa Ginoo maglisod ka. Bisag ako parehan ako usahay maglisod ko. Bisag pila na kakatuig nga driver na agi panahon nga matumbag hapon ka. Peter, sa dihang nangisda sila, nakita ni Jesus nga naay duha ka boats nga naa sa gawas ka ilan ang gihugasan. Next verse, giingon din Jesus got into one of the boats. It belonged to Simon Peter, and asked him to push off a little from the shore. Jesus sat in the boat and taught them the crowd. Giing na siya sa Ginoo. Ato dito, balik dito. Nga naman, for sure, ingon dito. Pangwapagis na dito. Kung sa tibag ni Peter, Lord, we work hard all night long and cost nothing. Wagin mi nakuha. All night. Kini nga panahon sa ilahang kaugalingon ni sa ilahang tungod ni sa ilahang mao may trabaho nimo, ibig sabihin nang trabaho sila all night. Pero wagin sila nakuha. Pero when Peter obeyed, yun siya, but if you say so, muad to me. Na yung mga panahon sa atong kinabuhi nga kung magtrabaho ta, kita-kita lang, way labot ang Ginoo. Usahay matingala ta, pakyas gihapon. Bisag kung saan nimo ka dato, tingala ka kulangan gihapon. Bisag kung saan nimo ka promoted, matingala ka nga nung murag wa mang gihapoy pulos. Ang sweldo sa janitor o sweldo nimo layo ra kaayo. Pero pag abot sa gastuhonon, mas makapalit pa man siya kumpara sa imo. It might be, makita nimo ba? Kini siya, anin siya. Okay, because you say so, they let them down and caught such a large number of fish that the nets were about to break. Ibig sabihin, tungkol kay nituman sila sa Ginoo, nakadawat sila panalangin. Pwede makamanarabaho. May iyong kamutrabaho kung may labot ang Ginoo. Pwede kaayo, pero sultihan ta kaigsuon. Ang panalangin, layo rapod kaayo. Pero lahi ragyod. Kung manarabaho ka, nga kauban nimo ang Ginoo. Sa trabaho nimo, kung wala ka naka-devotional, wala nimo kauban ang Ginoo, sa init ka kag ulo. Ang imuhang adlaw, kung wala ka nakabasag Bible, init kayo mong ulo. Pero pag naa ang Ginoo, ang kalinaw naa dito.
adunay panalangin sa pagtuman sa gisulti sa Ginoo. These three, pinakamaayo na tubuhaton to have a blessing. Number one, we must undergo the process. Tanan gaagig proseso. Number two, we must have an eagerness spirit. And number three, we must obey the word of the Lord. Kung maingon siguro ka, Pastor, gwapo mo kong trabaho. Igsuon bisag unsa ka kagwapong trabaho. Kung wala kay Ginoo, baliwala ra gihapon. The same with me. I need God. Ina nang katapad mo. You need God. Sa atong kinahanglan natong Ginoo. Go deeper in our relationship with the Lord. Let us pray. Father in heaven, we honor you, O Lord. Your word today taught us that we need to go deeper. If we want blessing, true blessings comes from you alone. Thank you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.